Another hair transformation or hair creation na naman po pala tayo. Yan naman kung napapanood mo to, just keep on watching dahil may ibibigay ako sa inyo mga tips and technique kung paano nyo yan ma-achieve. Kung salon owner ka, hairdresser ka, or future hairdresser ka at nais mo matuto about sa hair, for sure yung video to ay makakatulong sa'yo. Lalo na kung gusto nyo ma-achieve yung ganyang kagandang hair, soft, shiny, silky, bouncy, and straight. Client nga po pala natin ngayon is galing pa po siya from Pampanga. Pero taga Mariveles din po siya, doon lang po siya nag-work sa Pampanga. Since palagi niya nga daw din napapanood yung aking mga hair creation or hair transformation, kaya napag-isipan niya na pag umuwi siya ng Mariveles ay magpapagawa na din siya ng kanyang hair. Ali yung hair status nga pala ni client is 5 months ago pa lang po siyang rebanded. Naman kung mapapansin nyo, medyo maigsi pa yung kanyang regrowth part. Pag re-reband nga po pala ng ganitong klaseng hair, mas maganda kung a-applyan po muna natin yung pinaka-regrowth part niya. Yan naman mas inuna kung applyan yung pinaka-virgin hair ni client, which is ito yung regrowth part. Pag a-apply nga po pala ng rebanding cream number 1, lagi po natin tatandaan na kailangan half inch away from the scalp. Na wag po natin kagad isasagad sa anit ang gamot. Just in case na isasagad po natin yung gamot ng rebanding cream sa anit ni client, make it sure na mag-spray water tayo sa anit. Sa pagbababad nga po pala ng rebanding cream number 1, mas maganda kung layer by layer or section by section nyo ang hair. Pag a-apply nga po pala ng rebanding cream number 1, mas maganda kung nagre-reapplication tayo to make it sure na lahat ng hair strand is na-applyan evenly. Sa pagbababad nga po pala ng rebanding cream number 1, usually tumatagal po kami ng 2 to 3 hours. Again, sa pagbababad nga po pala ng gamot, nakadepende po ito palagi sa hair strand or hair elasticity ng hair ng mga client namin. Since rebanded nga yung hair ni client 5 months ago, kaya naman nag-spray water na lang ako sa lower part niya habang binababa ko yung gamot. Rebanded na nga po pala yung hair ng mga client nyo, mas maganda kung papasadahan nyo na lang ng rebanding cream number 1 yun. Hindi nyo na kailangan ibabad pa ng matagal or bonggang-bongga. Kasi mas malaki yung possibilities na mga rag or masunog yung buhok ng client nyo the moment na binabad nyo pa yung rebanded hair na. Sa pag-hair strand test naman po, kumukuha lang po kami ng 3 to 5 na hair strand. I-stretch lang po namin yun. Pag naging elastic na po siya na parang rubber band, ibig sabihin po nung luto na yung hair ng client nyo. Puntong ito, 2.5 hours ko na nga po palang nababad yung hair ni client. Dito, binababa ko na nga rin yung gamot sa lower part or pinapasadahan ko na. Mas maganda kung ibababa nyo yung gamot or ipapasada nyo sa mga rebanded hair, mas maganda mag-spray water kayo or wet application nyo. Siyempre, para hindi matusta or masunog yung hair ng mga client nyo just in case na ibaba nyo yung gamot. Kasi pag rebanded na yung hair, medyo numinipis na talaga yung hair strand at malaki yung possibility na masunog na siya the moment na babaran nyo ng matagal. Siyempre, pag binababad nyo nga po pala yung gamot sa hair ng mga client nyo, makikita nyo din po kung mag-straighten o magpa-flatten na po talaga yung hair nila. Naman yung makita kong straighten or flatten na yung hair ng client ko ay nagdiretso na kami sa pagbabanlaw at pagbo-blow dry. Paggamit nga po pala ng hair blower, wala namang pong required heat. Mas mainit, mas mabilis pong matuyo. Maganda din kung hahawiin nyo ng suklay or hahawiin nyo ng kamay para mas mabilis matuyo ang hair ng mga client nyo. Mas maganda din kung isi-shake-shake nyo yung blower para hindi naman pag natutok sa anit ay mainitan si client. Kaya naman right after kung ma-blow dry ang hair ni client, ito na ang naging resulta. Mapapansin nyo yung kulot sa ibabaw ay nag-straighten or nag-flatten na talaga. Nga po pala na straighten or nag-flatten na yung hair ng client namin during rebanding cream number 1 after wash or after blow dry. Isa rin po yan sa basihan namin para hindi na din kami mag-apply ng rebanding cream number 2. And naman after ko ma-blow dry yung hair ni client, nagdiretso naman ako sa pag-hair iron or sa pagpaplansya. Magamit nga po pala ako dyan na MAC hair iron na kulay rose gold or kulay pink. Tamang paggamit naman po ng heat temperature pag nakikita nyo nag-straighten, kumikintab or kumikinang yung buhok ng client nyo, ibig sabihin kaya po ng hair strand yung init ng hair iron. Pag nakikita nyo naman po natutuyo, natutusta ang hair ng mga client nyo habang pinaplansya, ibabaan nyo po ang heat temperature. Naman right after ko maplansya ang hair ni client, ito na po ang naging resulta ng kanyang hair. Mapapansin nyo, naging soft, shiny, silky, bouncy, and straight kagad siya. After ko pa lang siya i-hair iron dyan ng rebanding cream number 1. Ito yung tipong parang gusto ko nang pauwiin si client or pwede na natin siyang pauwiin. Kasi nga naman, napakabongga na ng result ng hair ng client natin. Mapapansin nyo, yung pinakaibabaw na hair ni client or yung pinaka-virgin part na hair niya is kulay black. Kaya naman ang ni-request sa akin ni client is pantayin ko daw ang kanyang hair colorant. Kaya naman nag-proceed na ako sa pag-a-apply ng hair colorant. Kung mapapansin nyo, medyo light ang kulay ng hair ni client kaya gumamit ako sa kanya na 00 na hair colorant or DAS. Gumamit lamang din naman ako ng 9% or 12% na oxidizer or hair developer. So binababad ko lang naman yung hair colorant usually 30 to 45 minutes. Pag nakita natin visible na yung hair colorant or tumalab na sa hair ni client, sabihin nun ay pwede na din natin silang banlawan. Pero sa pagbababad nga po pala ng hair colorant, nagre-reapplication din po ako dyan to make sure na lahat talaga ng hair strand is maa-applyan evenly. Kaya naman right after ko siya ma-blow dry at mabanlawan yung hair ni client, ito na po yung naging resulta. Kung mapapansin nyo yung upper part niya ay nalagyan na ng hair colorant
at pumantay na nga ang hair color niya. Ang afterwash nga din po pala ng hair colorant ang magsisilbing afterwash ng R2 nyo kung naglagay po kayo. Or ito na din po yung magiging possible result after niya pong i-wash yung hair niya. Siyempre ang pinagawa nga po pala sa atin ni client is Rebond Color Plus Brazilian. Since ito na nga yung bago namin ginagamit or yung madalas namin ginagamit, ito ang Miracle Treatment. Pag-apply nga po pala ng Miracle Treatment, mas maganda kung sa open space or open area po tayo, kaya nasa labas po kami ng salon. Bawal na bawal po siya gamitin sa indoor or sa closed door dahil may katapangan po ang gamot. Habang ina-applyan ko nga po pala ng gamot si client, ay mas maganda or mas binubuti kong papikitin na lang siya. Binigyan ko nga rin po pala siya ng tissue dyan para pantakip niya sa ilong para hindi niya maamoy yung gamot. If ever na tayo naman po yung mag-apply ng gamot, mas maganda kung mag-face mask din tayo at mag-facial. Pwede tayong gumamit ng salamin para hindi po matamaan yung ating mata during na nag-apply po tayo. Na naman right after ko ma-applyan ng Miracle Treatment ang hair ni client, ay nag-ready naman ako ng kanilang merienda. So nga pala yung madalas na ino-offer ng aming salon, especially sa aming mga client. Namang pag magpapagawa kayo sa salon namin, ay paalala nyo palagi yung Graham para matikman nyo naman to. Don't worry, pag nagpagawa kayo sa amin, free lunch din naman po. Ito nga pala kami madalas na appreciate ng mga client dahil bukod sa free lunch ay may free merienda pa kami or free dessert. Na madalas yung mga client namin nagugulat na lang kung ano-ano yung mga ino-offer namin sa kanila. Sa isa ito talaga sa mga trademark ng salon namin. And naman right after ko mababara ng Miracle Treatment ang hair ni client, nag-proceed na din ako sa pag-blow dry. Pagbababad nga po pala ng Miracle Treatment, usually 30 minutes up to 1 hour. Then after nun, diretso tayo sa pag-blow dry, hindi po binabanlawan ang Miracle Treatment. Pag-blow dry po, mas maganda kung sa open space pa rin tayo or sa open area. Again, same routine pa rin po, papikitin natin si client, bigyan ng tissue, then blow dry natin yung hair niya. Mas maganda din if ever na matapos yung ma-blow dry yung hair ni client, ay nagpa-plancha na rin kami. Paggamit nga po pala ng hair iron or ng plancha sa heat temperature ay nakadepende po palagi sa hair strand ng mga client nyo. Nakikita nyo natutusta or natututong ang hair ng client nyo during na pinaplancha nyo, ibig sabihin overheat temperature po ang gamit nyo. Bawasan or babaan nyo lang po yung degree Celsius or degree Fahrenheit na gamit nyo. Kaya naman right after ko siyang matapos, ito na po ang naging result ng kanyang hair. Naging soft, shiny, silky, bouncy, and straight. Ang harap na buhok ng karamihan, ngunit ilan lang ang nabibiyayaan. Kaya naman kung napapanood mo to at interesado ka na magpagawa sa aming salon, pwede mong i-PM ang aming mismong page. Nga pala ang aming mismong page, Clinic Happy Salon, Spa Mariveles, Bataan. Nandiyan na rin lahat ng details ng prices ng services namin. Kung interesado naman kayo regarding sa gamot na ginamit namin sa hair ni client, kayo mag-alala, pwede nyo siya ma-avail through TikTok and Shopee. Kung mapapanood nyo to sa TikTok, don't worry, ilalagay ko naman po lahat ng products sa Yellow Basket. Or kung mapapanood nyo naman po ito sa aking account, don't worry, ilalagay ko din po yung link kung saan nyo siya pwedeng ma-avail. By the way, yung client ko nga po pala ngayon is naging classmate ko siya during elementary at high school level. Kaya naman kung napapanood mo to, hulaan mo naman kung anong grade levels ko siya naging classmate. Igay mo lang sa comment section yung sagot mo. And i-share mo na rin yung video na to. Dahil pag nahulaan mo yung tamang sagot, ipipm kita at magsisend ako sa'yo ng cash. Syempre, wag mo na rin akong kalimutan na i-follow. Thank you so much for watching.